Lahat ng nangyayari merong dahilan. Hindi po ito coincidence lamang. May dahilan po kung bakit naririnig nyo ako ngayon. May dahilan din kung bakit napapanood nyo to. Marahil dahil dinala ka dito ng mahal na pong Jesus Nazareno. Dinala ka ng pananampalataya mo. Dinala ka ng curiosity mo. Siguro na-curious ka dun sa title ng video o naghahanap ka ng sign mula kay Lord kasi nade-depress ka na, ina-anxiety ka, o baka sadyang deboto ka lang talaga ng mahal na Senyor na naghahanap ng mga mapapanood o mapapakinggan tungkol sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kung nakita mo lang to ng biglaan, sumakto sa newsfeed mo, may nag-send sa'yo, o bigla ka na lang napunta dito, naging recommended videos, kaya napindot mo, bigla na play, hindi po yun coincidence kasi wala pong coincidence. Hindi po yun nagkataon lamang dahil lahat ng nangyayari ay may dahilan. Magandang araw po. Ako po ay nag-share ng mga kwentong Nazareno tuwing Biyernes, araw ng mahal na poong Jesus Nazareno, para kahit papano mapakilala ko po sa inyo ang mahal na Senyor. Mga kwentong Nazareno mula sa Biblia, mula sa mga personal din na experience kung saan dama ko yung pagmamahal ni Lord. Bukod doon, gusto ko rin pong maka-inspire, maka-motivate, lalong-lalo na po sa mga naghahanap ng inspirasyon, yung mga lugmok na naghahanap ng sign mula kay Lord. Ako po'y dating depressed, may anxiety. Layunin ko rin po na sana makatulong din sa mga taong nade-depress, ina-anxiety. Ang video po na ito ay sana makatulong sa inyo. Ito po isesentro sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya tanging boses ko lamang po yung mapapakinggan nyo. Usually po, ang nakikitang video or mga ina-upload kong video ay kuha ko mismo sa Quiapo Church o sa Pambansang Dambana o Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, mas kilala natin as Quiapo Church. Pero ngayon ang mga makikita nyo pong video ay makuha ko naman kapag wala po ako sa Pilipinas. Partikular mga simbahan po ito sa Malaysia at Singapore. Nung nagbisita iglesia ako dyan na tumagal ako ng ilang buwan, kaya inikot ko yung mga simbahan na pwedeng bisitahin. At ayan nga po, yung makikita nyo mga video na yan, sariling kuha ko po yan. Ayun, simulan ko po yung kwento ngayon. Meron nung hindi magandang nangyari. Hindi ko alam kung pamilyar ho kayo kay Eman Atienza, anak po ni Kuya Kim Atienza. Si Kuya Kim, sa tingin ko naman ho, halos lahat naman ho siguro nakakilala sa kanya. At yung anak niya na si Eman Atienza ay nag-suicide. Kinalulungkot po natin yun. At meron na namang kaso ng pagpapatiwakal dahil sa anxiety, dahil sa depression.
nakakalungkot bakit kailangang mangyari yung mga ganong bagay. At ako po bilang isang taong nagsuffer sa anxiety, sa depression, kung babalikan nyo po yung mga huling na-upload ko dito na episodes, ay nakuwento ko rin yung mga nangyari sa akin. At di pa naman din ako 100% na magaling na o 100% healed or cured. Pero ang masasabi ko ay nalulungkot ako sa na meron na namang taong mas piniling sumuko sa buhay na regalo sa atin ng mahal na Senyor. Pero mas nakakalungkot yung mga reaction online na yung iba masyado pang insensitive, no? So merong isa na nag-viral kasi sinagot ni Kuya Kim mismo, kasi merong isang comment na parang sinisi si Kuya Kim o yung parents, dahil parang may pagkukulang daw yung parents, ganyan. Tapos naglabas pa siya ng Bible verse mula sa Proverbs. At nireplyan siya ni Kuya Kim na yung sinabi, isa kang evangelical bully. Because sabi niya, yung daughter niya daw, yung anak niya ay may sakit. Kasi nga, depressed. Ang depression ay mental illness. So, katulad ng lagi kong sinasabi sa mga episodes ko dito, ang tao hong depressed, ang taong may anxiety, madalas hindi niya alam bakit siya nade-depress, bakit siya ina-anxiety. At madalas, ang kailangan lang ng taong depressed o taong may anxiety ay yung makikinig o yung kasama. Hindi niya kailangan ng pangaral. Kasi isa sa mga pinaka-common mistakes is yung parang nag-vent out sa'yo, yung kaibigan mo, ang ginawa mo naman ay pinangaralan mo na dapat kasi ganito, ganyan, magsimba ka kasi, magdasal ka. So, wag ho sanang ganon. Hindi ho porket nade-depress ang tao ay hindi na ho nagdadasal. Hindi ho porket ina-anxiety ang tao ay hindi siya naniniwala sa Diyos. At meron nga akong mga nabasa na comments na merong mga depressed na nagdadasal, pero ang dasal na lang is mamatay na sila, parang ganon, or para lang matapos na. Kasi nga gusto nilang sumuko sa buhay. So, may ganon. Kaya, minsan meron na ring instance na hindi ko naman siya kilala, pero humingi siya ng tulong sa isang Facebook group na nandun ako. Sabi niya, yung pamangkin niya ay 2 times na daw nag-attempt ng suicide. Hindi na daw nila malaman kung anong dapat gawin. Kaya ako naman, hindi ko naman siya kilala personally, pero minessage ko, nag-uusap kami konti. Sabi ko, sana samahan nila, sana wag sila magsawang samahan, iparamdam na may kasama yung taong depressed. Pero wag naman sanang parang ipagduldulan o ipilit o impose yung mga narrative na ganito kasi gawin mo, ganito, ganyan.
hindi ho siya masyado nakakatulong. Pero kapag naramdaman ng taong depressed na kahit anong mangyari, nandiyan kayo para sa kanila, mas makakatulong po yan. Sa kaso po ng anak ni Kuya Kim, hindi po ito oras. Hindi po ngayon ng oras para magsisihan o maghanap ng kung sino may kasalanan. May mga naiwan na kapamilya na nagluluksa pa at sobrang bigat ang nararamdaman sa ngayon. So bakit kailangang may mga manisi? Bakit kailangan may magmagaling at magsabi na ganito kasi dapat, ganito, ganyan? Hindi ho ganon. At nakakalungkot na nanggaling pa yon sa taong Kristiyano. Regardless kung Katoliko, born again, Iglesia ni Cristo, o kahit ano pang denomination ng Christianity, taliwas po sa turo ng Panginoong Jesus Nazareno yung ginagawa nyo kapag nanghuhusga kayo. Kapag nanghuhusga kayo ng kapwa, the moment na nag-isip kayo ng masama, so kunyari dun sa kaso ni Kuya Kim, hinusgahan siya bilang isang tatay, hinusgahan siya bilang isang parent. The moment na sinabi mo na ako tama, ikaw mali, o sini-impose mo sa kanya na mali ka, ito dapat tamang gawin, any form of pag-i-impose ng pagkahati-hati ay taliwas po sa turo ng mahal na pong Jesus Nazareno. Turo sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno, magmahalan. At sa oras ng meron tayong kaibigan o kilala, regardless of faith, regardless of belief, regardless of religion, be kind. Be kind sa kaibigan mo na namomroblema at may pinagdadaanan. Be kind sa mga taong nakasalubong mo kasi hindi mo alam kung anong pinagdadaanan nila. Kaya ito nga, meron akong i-share lang din na Bible verse, no? Mula sa Psalm chapter 34 verse 18. The Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. Sa Tagalog, malapit ang Panginoon sa mga pusong wasak at inililigtas niya ang mga bagbag ang loob. So, lagi ho nating tatandaan na kahit nandun tayo sa pinakalugmok na moment ng ating buhay, ang Diyos ay nandyan lang lagi. Even in your lowest moments, God is not distant. He draws near to heal your pain and lift your spirit. So, sana ho. Ngayon kasi nakikita ko maraming na-trigger, daming nagsishare about mental health, which is nakakatawa rin naman for awareness. Pero, naiintindihan ba talaga natin yung mga sinishare natin? Kasi ang nakakalungkot dyan, sinare mo siya, tapos kinabukasan, nambabash ka na ulit sa Facebook. Nambabash ka na sa Instagram, sa Twitter o sa X, sa Threads, nang aaway ka na. Hindi mo alam
nakakasakit ka na. Yun yung nangyari sa anak ni Eman. Ang dami niyang bashers eh. At di ba ang mga salita ano talaga yan, matalas na nakakapang sakit, nakaka-cause talaga yan ng matinding sakit sa tao. Di ba? Words can destroy nga daw, di ba? Parang patalim, parang kutsilyo. Kaya sana maging maingat tayo sa mga binibitawan nating salita. Regardless kung harapan, sa personal, o sa online, sa social media. Kaya nga, ako, yung mga nakikita ko nag-aaway-aaway sa politika, nakakalungkot. Alam ko, lahat naman naiinis sa mga nangyari. May korupsyon, may issue ng nakawan. Pero sana wag yun maging rason para ubusin natin yung oras natin sa galit. Kasi nakakarinig ako, nakakabasa ako ng kung hindi ka pa galit, ay bakit? Kung hindi ka pa galit, ewan ko na lang, mga ganun. Kailan pa tayo nag-promote ng galit? I mean, oo, merong maling nangyari. Ang tamang gawin, mag-reflect, bumoto tayo ng tama sa susunod na eleksyon. Pero wag tayo mag-promote ng galit. Wag tayo mag-promote ng murahan, ng awayan. Diba? Proud na proud daw ang mga Pilipino kasi 90% ng population ng Pilipinas ay Kristiyano. Halo-halo na to. May Katoliko, may iglesia, merong born again. Pero bakit ganon? May corruption, may nakawan, tapos ayun nga, nagalit nga yung mga tao sa nakawan. Lalo pang may nagpo-promote ng galit. Kesyo kailangan daw kasi magalit ang Pilipino para mapalitan ang gobyerno. Pero eventually kasi pag nasanay kang magalit, kakainin ka niyan. At lahat ba? Yung mga tao bang sabihin nating nagalit na nga sila? Lahat ba sila makakabalik doon sa normal na hindi na silang galit? O lagi na silang galit? So kung tayo nag-contribute tayo na kumalat yung hatred, kumalat yung galit, tama bang gawain ng Kristiyano yun? Hindi ba ang galit ay kasama sa 7 deadly sins? Di ba? Palegas, pride, anger, lust, envy, gluttony, avarice, sloth, anger, wrath, galit. Kasama yan sa mga 7 deadly sins na kamamatay na kasalanan. Kaya bakit tayo magpo-promote ng galit? Yung galit na pinopromote nyo, yan din yung pumapatay sa ibang tao. Kaya nasasanay ang Pilipino mag-comment, mag-bash, ang tapang sa social media, kung sino-sino nilalait, kung sino-sino inuhusgahan. Puro na lang konting clickbait na ang baba na nga natin sa reading comprehension, hindi lang naintindihan. Galit na agad may isa lang na nagalit, nag-comment. Meron na ring galit, sumakay na hanggang sa lahat na galit. Diba? Bakit ganon? Kristiyano nga tayo mga Pilipino. Pero, bakit ganon? Ang
ang turo sa Christianity, ang turo ng mahal na pong Jesus Nazareno ay magmahalan. Mahalin mo yung kapwa mo. Love your neighbor as you love yourself. Yan ang most important commandment ni Jesus Nazareno. Pero bakit galit tayo? Bakit tayo nagpo-promote ng galit? At eventually, ang galit na yan, nagiging issue sa mental health. Yung galit na yan, nagiging contributor ng anxiety, ng depression ng ibang tao. At eventually, nakakasakit tayo. At worst case, nakakapatay pa tayo ng taong inosente. Nakakalungkot. Kaya sana matuto tayo mga Pilipino na tigilan yung alam niyo na, yung galit, at sana magbalik loob tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno. Ang simbahan po ng Quiapo ay bukas 24/7, umaga, gabi, madaling araw. Sana po bumisita kayo kapag meron kayong anxiety, nade-depress kayo, o naghahanap lang kayo ng kausap. Nandun lang po ang mahal na pong Jesus Nazareno. At kahit saan naman kayo mapunta, kahit saan sa ibang bansa, kahit saan sa buong mundo, kasama nyo pa rin po ang mahal na pong Jesus Nazareno. Lagi nyo pong tatandaan. So dito ko na po tatapusin ang episode na ito. Sana po suportahan nyo po yung mga susunod na episodes. Kung gusto nyo po magbahagi din ng inyong sariling kwentong Nazareno, pwede po kayo mag-email sa akin. Babasahin po natin sa dito para mabahagi po natin sa ibang mga kadeboto. Send nyo lamang po sa nakikita nyo na email address sa screen, kwentongNazareno@outlook.com. Huwag po kayong mahiya dahil hindi nyo po alam na nakakatulong kayo sa iba kung masishare natin yung mga kwento nyo na nakaka-inspire at nakaka-motivate. At lalo na, posible kasi na yung kwento mo, baka yun yung makasalba ng buhay ng iba. Lagi ko yung sinasabi. Baka sakali yung kwento mo, yung pala yung hinihintay marinig ng taong nawala na ng pag-asa at ayaw na mabuhay. Para po sa lahat ng mga may anxieties at nade-depress, tulungan po natin sila sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pwede din naman kung meron po kayong kilala, tingin nyo nangangailangan makarinig ng mga gantong klaseng kwento, pwede nyo po i-share yung video na to para po makatulong sa kanila. Lalong-lalo na po yung mga kaibigan natin na nalulugmok na at nawawala ng pag-asa. Okay lang po sa akin kahit i-re-upload nyo yung video na to, i-splice nyo, cut nyo, i-upload nyo sa sarili nyong channel. Wala akong problema sa akin hanggat na marami tayong naaabot ng mga taong depressed, taong may anxiety. Mas okay po sa akin yun. Muli, maraming salamat po. Huwag niyo po kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Lahat po ng nangyayari may dahilan. Mahal na poong Jesus Nazareno, habang buhay akong magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.